Hi guys! Good morning! So today is Sunday and we are on our 90th day ng ating daily vlog. So today, ang topic natin is, I just wanted to debunk some of the misconceptions about trading, and one of those is, ang trading daw is gambling. Ang trading daw is sugal. So let's start by, of course, defining ano bang sugal. Gambling is betting money on uncertain outcome. So gambling is purely based on chance. While on the other hand, ang trading naman is the act of buying and selling in financial markets using analysis, strategy, and risk management. In gambling, the longer you play, the more likely you lose. Kasi guys, kahit saan namang sugal, kahit saan namang casino, the house always wins. So mapa-casino yan o mapa-online casino yan, it is programmed to make you lose. But in trading, the more you practice, the more you learn, and the more consistent you become, and definitely could give you sustainable and consistent income. Kasi in gambling, wala kang control dyan. Once you bet, bahala na si Batman dyan. Kasi in trading, you can actually manage the risk by applying stop loss, by calculating the lot size. As long as you understand the risk-reward ratio, then most definitely you can control the risk. Yung decision-making mo dito is not based on luck or chance. When people first hear about it, they always associate it and compare it with gambling. Kasi syempre, parang at first glance, yes, it seems like the same. You risk money and then hope for profit. But guys, when you dig deeper, there's a clear difference. Ito example ganito ang gambling. Nagdaanan ka, pumunta ka sa mall. Nakita mo doon, merong note na, pag naglulog ka dito ng 500 pesos, may chance ka na manalo ng 20,000 pesos pag nabunot yung pangalan mo. Ngayon, ang naghulog doon ng 500 pesos is 10,000 tao. So out of 100% na chance, you have 1% na mabunot ang pangalan mo at panalo ka ng 20k out from your 500. Walang pattern, walang strategy, walang historical data, hindi mo alam. Ang bahala na sa swerte. So sa sugal, yung chance na mawala yung 500 pesos mo is mas malaki compared sa mabunot ka. Yun ang sugal. Pero sa trading, sample, pumunta ka ng mall. August, nakita mo, nandun ka sa Nike. As andun yung shoes na sobrang gusto mo talaga yun. Like, ang tagal mo nang gusto yun eh. Tapos ngayon, titignan mo yung mga nangyari last year na parang, last year nag-sale to eh, nung Burr months, parang pag nagbe-Burr months, nag-sale to. So I think pag September, bababa yung presyo niya ng 10%. Antayin ko na lang kaya na bumili ako ng shoes na yan sa September kasi magkakaroon ng sale. Is that strategic? Yes. Did you use the historical data? Yes. Kasi parang malalaman na nagkaroon ng 10% discount every Burr months. So, ibig sabihin, inalam mo yung pattern na nangyayari buwan-buwan, taon-taon. So, you based your decision dun sa probability na there is a chance na yung presyo is babagsak siya ng 10% on Burr months. So, yun po ang trading. Strategic, with historical data, with proper analysis, syempre disiplina. Magkaiba ba? Yes, malaki ang difference niya, guys. So I hope kapag may nagsasabi sa inyo na, trade ka, susugal ka, alam niyo na sasagot niyo, okay? Kasi totoo lang, pag di mo alam ang isang bagay, ang daling sabihin ng bagay na isang sugal eh. Kasi the psychology behind it, we actually fear what we do not understand. So ngayon, tiyatamad ka mag-aral, ayaw mong alamin. Gina-justify mo sa utak mo, hype lang naman yan sa Facebook. Gusto lang kumita sa courses. Pero ang totoo, sugal naman yan. Pero baka ang totoo, hindi ka naman kasi naglaan ng oras para aralin, para intindihin paano ba gumagana ang market. Kasi at the back of your head, you're still stuck sa mga limiting belief mo sa buhay. Kasi ang tingin mo kapag mabilis pagkakitaan, masamang pera. Kasi you always think na ang pera ay may katumbas na pawis. Pero sa totoo lang, nakikita nyo man ngayon na yung mga trader ay kumikita na ng malakihan. That is because dun sa mga araw, ginugol nila, iniyakan nila, kinastresan nila, nagsunog kilay sila, pinagpuyatan nila, sandamakmak na pag-aaral, ang binuhos muna bago sila makarating sa sitwasyon wherein kumikita na sila consistently from trading. Kasi buong ngayon ng mga sakripisyo nila,
Mga panahon, ikaw tulog, sila gising dahil nag-aaral. Kaya if nasa utak mo pa rin, mahirap kumita ng pera. Yes, mahirap kumita ng pera. Para dun sa mga taong hindi nagsakripisyo para matutunan kung paano gumawa ng pera. Galing sa pera at hindi sa pawis. Kaya sana alisin mo na sa utak mo kapag nakakita ka ng mabilisang kita, nagagalit ka. Bakit? Kasi hindi mo matanggap dahil taliwas siya dun sa belief system mo. So you may be seeing traders who are earning 6 digits in 1 hour. Pero guys, 5 years ang practice niyan. Ikaw kailan ka magsisimula. Huwag kayo mag-focus sa resulta. Mag-focus kayo dun sa paghahanda, sa preparation na ginagawa ng mga traders bago marating nila yung time freedom at financial freedom. So ayun lang guys. No gym for today. Rest muna. And see you all tomorrow. Have a happy Sunday.